and top-notchers. Ako nga po pala si Sir JP, isang lead passer na may mataas, glory to God, na rating sa ating major ship which is Filipino. I am here to help you. Tulungan kayo sa paghahanda, lalo na sa major subject natin. Alam ko mahirap at nakakalito minsan ng proseso, but don't worry. Gagawin kong mas simple at mas klaro ang konsepto natin sa Filipino. Medyo maikli ang video na ito kasi nga I'm still processing sa ating verification sa Facebook o sa YouTube. So let's start with number 1. Number 1, ito ay isang sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian o struktura ng salita. Number 1, ito ay isang sangay ng linguistika. Maraming sangay ang linguistika. So, ito daw ay sangay ng linguistika na sumasaklaw sa pag-aaral ng kayarian o struktura ng salita. Okay? Ano kaya ang sagot dito? Okay, I will give 1 minute or 30 seconds para sagutin nyo. Okay, ano kaya ang sagot? So, tama. Ang sagot dito ay, pag sinabing istruktura ng salita, ito ay tumutukoy sa morpolohiya. Ano naman kaya ang ortografiya? Sige. Tama, letter B ang sagot. Okay. Ano ang ortografiya? Pag sinabi nating ortografiya, ito'y tumutukoy sa wastong gamit ng baybay o tamang spelling. Pag sinabing ortografiya, tandaan lamang natin na ito'y tumutukoy sa wastong baybay. Pag sinabi naman nating morpolohiya o morphology, ito'y struktura ng salita. Pag sinabi naman nating semantika, kahulugan ng salita. Pag syntax, ito'y struktura ng pangungusap. Okay? Pag sinabing morpolohiya, struktura ng salita, syntax, ito naman ay tumutukoy naman sa struktura ng kabuuang pangungusap. Okay? Paano siya inaayos? So, yun ang sangay ng linguistika na ang focus ay struktura ng salita. Ang sagot doon ay morpolohiya. Pag sinabi namang sangay ng linguistika na nakatuon sa struktura ng pangungusap, ito ay syntax. Okay? Tandaan lamang po yan. Okay. Okay. Dako po tayo let's proceed sa pangungusap na walang paksa. At itong pangungusap na walang paksa, ito po ay marami. Kung kakabisuduhin natin, kung i-memorize natin lahat, baka mahirapan tayo. And syempre, nandito tayo para mas padaliin ang konsepto ng pagre-review. So, may nabuo akong mnemonics. Sa puti mo, ex mo pa kape. Sa puti mo, ex mo pa kape. So, para sa sambitla. Pag sinabi nating sambitla, ito yung mga biglaang bulalas na ating nabibigkas, mga biglaang salita na ating o lumalabas sa ating mga bibig. Formulasyong panlipunan, ito yung mga pagbati natin like good morning, good afternoon, ganyan. Pag temporal naman, ito'y tumutukoy sa oras. Okay, umaga na, gabi na, ganyan. Muling pagtatanong. Ano? Ito yung mga salita na nabibigkas natin kapag tayo'y muling may gustong tanungin. Kapag existential naman, pagka mayroon o pagkawala. Halimbawa, mayroong sakit, may puno, may hangin, may bahay. Ganon ang existential. Kumbaga, tumutukoy ang existential sa existence ng isang bagay. Kung mayroon ba o wala. Pag sinabi namang modal, ito ay ang makikita mo sa pangusap na gumagamit ng gusto, nais, pwede.
So, pag modal, tumutukoy siya o mga salita siya na nagpapahayag ng iyong pagkagusto, ganun siya. Madalas na makita mo dyan na salita ay gusto, nais. So, pwede. Nagpapahayag siya ng iyong interest sa isang bagay. Pag sinabi na may panagot, ito yung mga salita o mga sagot na ating binibigay sa mga tanong. Pag sinabi na yung phenomenal, ito ay tumutukoy sa kalikasan. So, yan yung pangusap na walang paksa. Sa puti mo, ex mo pa kape. Sambitla, formulasyon, temporal, muling pagtatanong, existential, modal, panagot, kapandiwa, and phenomenal. Okay, number 2. Lumilindol. Anong uri ito ng pangusap na walang tiyak na paksa? A. Temporal, B. Existential, C. Phenomenal, or D. Modal. Okay? Ano dito ang titingnan natin? Lumilindol. Temporal, existential ba, modal ba, or phenomenal? Tingnan nga natin. Okay, kung titignan natin dito, pag sinabi nating phenomenal, ito yung tumutukoy sa kalikasan. So, ito ba ay, ang lumilindol ba, may kinalaman ba siya sa ating kalikasan? Yes, so, ang sagot dito is phenomenal. Pag sinabi kasing modal, tulad ng sinabi ko, ito ay nagpapahayag ng iyong pagkagusto sa isang bagay. Pag existential naman, existence. Pag temporal naman, ito yung mga papahayag ka ng oras. Okay, pangungusap na nagpapahayag ka ng oras. Ganyan. Tulad yan, temporal, oras. Basta ang keyword dyan is yung oras. Halimbawa, tanghali na, gabi na. Okay, Number 3, ibigay ang panlapi na ginamit sa mga sumusunod na salita. Kaligayahan, pagmamahalan, pagkatiwalaan. Okay. A. Hulapi, B. Tambalan, C. Kabilaan, or D. Laguhan. Sige, I will give you 1 or 30 seconds to answer. Ano ang inyong sagot? Okay. Tandaan po, no? Kapag ito, may nanga-encounter ako nito sa board exam, and ito ang dapat nyong gawin. Okay? Ang sagot dyan is letter C. Bakit? Unang gagawin nyo is titingnan nyo yung root word or yung salitang ugat. Okay, salitang ugat dito is kaligayahan. Ngayon, ano ang ginamit na panlapi? Unahan at sa hulihan. So, ang ginamit ay dalawa. Ganito rin, mahal. Ito ang hulapi. Ito naman ang unlapi. Dalawa ang ginamit. Katulad din nito, tiwala. Isa sa hulihan at dito din pagka. Ito ay unlapi. Ngayon, ano ang tawag dyan? Ang tawag dyan ay kabilaan. So, pag may nakita kayong question regarding sa panlapi, ang una nyong gagawin ay alamin ang salitang ugat. Ikalawa, saang bahagi ng salita ang may panlapi? Sa unahan ba? Kapag nasa unahan, unlapi. Kapag nasa gitna, gitlapi. Kapag nasa hulihan, hulapi. Kapag nasa unahan at hulihan, ang tawag doon kabilaan. Kapag nasa unahan, gitna at hulihan, inubos na, laguhan. Tandaan, kapag sinabing unahan, nasa unahan lang ang panlapi, unlapi. Gitna, gitlapi. Hulihan, hulapi. Kapag nasa unahan at hulihan, kabilaan. Kapag nasa unahan, gitna at hulihan, laguhan. Ganyan lang po kasimple. Number 4, anong bantas ang siyang inilalagay sa pagitan ng unlaping ika at tambalan?
tambilang. So, halimbawa, ika-10. Sinabi ko na ang answer. So, ito anong tawag dito? Hindi ito tuldok. Hindi naman pwedeng tuldok. Hindi naman pwedeng panaklong or parenthesis. Hindi naman pwedeng kuwit. So, ang tama dito is gitling. Okay? Gitling. Number 5. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkakasunduan ng isang lahi at kaya naman ay naunawaan ng lahat ng kasapi ng lahi. Sige, bigyan ko ulit kayo ng 30 seconds to answer. Ano ang sagot nyo? Future LPTs and top notchers? By the way, please don't forget to like and subscribe para mas marami pang video about sa Filipino majors. Okay, ulitin ko. Ayon kay Gleason, ang wika ay pinagkasunduan ng isang lahi at kaya naman ay nauunawaan. Ito ang always look for the keyword. Okay? Ang keyword dito, pinagkakasunduan ng isang lahi. Kaya naman, naunawaan ng lahat ng kasapi ng lahi. Okay, pag sinabi natin masistema, anong ibig sabihin? Sige nga, ano ang ibig sabihin? Pag sinabi nating masistema, sinasabi na ang wika ay mayroong structure or mayroong system na sinusunod. Okay? Pag sinabi naman nating dinamiko, dynamic, nagbabago ang wika. Katulad ng gay language. So, that's a product of dynamic language. So, likas, pag sinabing likas, innate na natututo ang isang tao. Kahit hindi turuan, natututo ang tao ng wika. Sabi naman nating arbitraryo, na pagkakasunduan ang wika. Ibig sabihin, sa isang komunidad, ang wika ay napagkakasunduan para lahat sila ay magkaunawaan. Okay. So, yan ang number 5. Letter D. Ito ang sabi ni Gleason. Ayon kay Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa parang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa iisang kultura. So, yan ang sabi ni Henry Gleason. So, that's it. Okay, ulitin nga natin. Struktura ng salita, morpolohiya. Pag sinabi naman nating ortografiya, spelling. Kapag sinabi naman nating semantika, kahulugan. Okay? Punta tayo sa pangungusap na walang paksa. Ano ang ating mnemonics? Sa puti mo, X mo pa kape. Sa bitla, formulasyon, temporal, muling pagtatanong, existential, modal, panagot, kapandiwa, and phenomenal. So, yun. Pag sinabi naman nating gitlapi, nasa unahan ang panlabik. Pag gitlapi, nasa gitna. Kapag nasa hulihan, hulapi. Kapag nasa kabilaan, nasa unahan at nasa hulihan. Kapag nasa unahan, kabila at nasa gitna, laguhan. So, that's it. Last is this. Pag sinabi mo sistema, may sinusunod na balangkas. Kapag sinabi naman nating likas, or natural, o innate ang pagkatuto ng wika. Pag sinabing dinamiko, nagbabago. Pag sinabing arbitraryo, na pagkakasunduan. So, that's it. I hope you learned something. My name is Sir JP. Please like and subscribe.